Pumabot din si Senator Panfilo Lacson na ipasuri sa isang pribadong auditing firm ang pondo ng Senado. Ito'y bilang reaksyon sa mungkahin ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng palitang kahapon ni Senate President Juan Ponce Enrile. Si Bianca Piedad nag-uulat. Hindi na nasorpresa si Senador Panfilo Lacson sa nangyari kahapon dahil ito aniya ay inaasahan niya simula pa lang na sunod-sunod nagsalita si Senador Miriam Defensor Santiago laban sa mga senador. So napaka-importante sa amin yung perception, napaka-importante sa amin yung image. And when one senator in a sustained fashion attacks the Senate as an institution and all the senators except herself, talagang ako, I cannot take it sitting down. Subalit umaasa si Lacson na makakaahon ang Senado sa ani masamang persepsyon ngayon ng publiko at maibabalik muli ang tiwala ng mamamayan. Pabor umano si Lacson sa mungkahin ni Senador Alan Peter Cayetano na tingnan ng isang pribadong auditing firm ang Senate finances, ngunit baka magkaproblema aniya ito sa konstitusyon at pagkukunan ng malaking pondo para dito. Saan tayo kukuha ng pera and how can we justify yung expenses para mag-contract ng private auditing firm? Dahil may bayad yun, malaki ang bayad yan kasi pag nagpa-audit ka, lalo pa nga isang institution na ang involved, billions of pesos, medyo malaki ng private auditing firm. Hindi ka naman pwedeng kumuha ng patakbuhin na auditing firm dyan. Sampal din umano ito sa Commission on Audit dahil nangangahulugan lang daw ito na hindi nagagawa ng COA ng maayos ang trabaho. Hindi ba natin kayang ipagkatiwala sa COA yung pag-audit ng isang institution o isang agency like the Senate? I'm not against an independent audit, pero baka naman parang iniinsulto natin yung COA, who I think up to this, even up to this point, is doing its job properly. Sa tingin naman ni Lacson, dapat maging bukas ang Senado maging ang bawat senador sa transparent auditing ng COA na makakatulong para makabangon ang Senado sa kinasasadlakan nito ngayon. I-open na lang namin para talagang tamaan na lang kung sino tatamaan, kung sino yung nag-aabuso sa pondo. Nilinaw naman ni Lacson na kinakailangan ng desisyon ng parehong kapulungan ng Kongreso upang mabago ang sistema ng liquidation dito. We have to consult our counterparts in the lower house na i-rescind or i-amend yung concurrent resolution ng both houses na wag nang payagan yung mere certification and sumali na rin kami doon sa standard ng pagkiklear na covered by liquidating instruments. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.